Ang bawat sulok ng mansyon ni na Elise at Edison ay tila nababalot ng isang makapal at malamig na hamog. Sa kabila ng marangayang mga kagamitan at naggagandahang disenyo, sa loob ng 7 taon nilang pagsasama, unti-unting naging estranghero ang dalawa sa ilalim ng iisang bubong. Ang dating matatamis na turingan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Nakaupo si Elise sa mahabang hapagkainan, nakatingin sa kanyang kape na wala ng usok. 2:00 na ng madaling araw at wala pa rin ang kanyang asawa. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa bintana. Tila nakikidalamhati sa bigat ng kanyang dibdib. Sa mga nagdaang buwan, naging madalas ang pag-uwi ng hating gabi ni Edison. Palaging pagod at palaging may dahilan. Bakit parang ang layo-layo mo na, Edison? Bulong niya sa hangin. Narinig niya ang pagbukas ng gate. Ilang sandali pa pumasok si Edison, ngunit hindi ito dumiretso sa kanilang silid. Sa halip, narinig ni Elise ang marahang paglalakad nito patungo sa kusina. Tumayo siya upang salubungin ng asawa, bit-bit ang balak na ayusin ang kanilang gusot. Ngunit ang kanyang nadatnan ay sapat na upang gumuho ang kanyang mundo. Sa dilim ng kusina, tanging ang liwanag mula sa refrigerator ang nagsisilbing ilaw. Doon, nakita ni Elise si Edison, ang lalaking pinangakuan siyang mamahalin habang buhay, na mahigpit na nakayakap kay Isabel, ang kanilang batang yaya. Ang ulo ni Isabel ay nakasandal sa dibdib ni Edison, habang ang mga kamay nito ay tila nagmamay-ari sa likod ng kanyang asawa. Edison, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Elise, na parang isang basag na kristal. Mabilis na naghihiwalay ang dalawa, bakas ang gulat at takot sa mga mata ni Edison, habang si Isabel naman ay agad na nag-iwas ng tingin, tila nagtatago sa likod ng kanyang amo. Elise, kanina ka pa ba dyan? Akala ko ay natutulog ka na. Nauutal na sabi ni Edison. Anong ibig sabihin nito, Edison? Bakit mo kaya ka pang yaya? Tanong ni Elise. Pilit na pinapatatag ang boses, bagaman nanginginig ang buong katawan. Madam, pasensya na po. Nalulungkot lang po kasi ako dahil may sakit po ang nanay ko sa probinsya. Pinapagaan lang po ni Sir Edison ang loob ko. Mabilis na sagot ni Isabela. Isang paliwanag na tila rehearsed na. Lumingon si Elise kay Edison. At kailangan talagang nakayakap ng ganoon kahigpit, Edison? Sa loob ng sarili nating bahay? Huminga ng malalim si Edison at naglakad palapit kay Elise. Ngunit umatras ang asawa. Elise, it's not what you think. Masyado ka lang sigurong pagod, kaya kung ano-anong iniisip mo. Isabel is like a sister to me, alam mo yan. Sister? Ang kapatid ba ay may suot na mamahaling relos na hindi ko kailanman nakitang nabili mo para sa akin nitong nakaraang taon? Itinuro ni Elise ang suot ni Isabel. Huwag mo akong gawing tanga, Edison. Matagal na ako nagdududa, pero ngayon, malinaw na ang lahat. Wala kang ebidensya, Elise. Huwag kang gumawa ng eksena sa harap ng katulong. Bulyaw ni Edison. Tila sinusubukang itago ang guilt sa pamamagitan ng galit. Tumalikod si Elise ng walang kibo. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi siya iiyak sa harap nila. Sa gabing iyon, natulog si Elise sa guest room. Habang ang bawat tibla ng kanyang pagmamahal kay Edison ay tila isa-isang naputol. Kinabukasan, tila walang nangyari para kay Edison. Umalis siya ng maaga para sa isang business meeting. Ngunit si Elise, iba na ang kanyang pananaw. Tinawag niya ang kanilang bagong driver na si Rafael. Si Rafael ay matangkad,
May matatalas na mga mata at isang tahimik na karisma na madalas na hindi napapansin ni Elise noon dahil sa kanyang focus kay Edison. Rafael, ihatid mo ako sa mall. Pagkatapos, samahan mo akong mananghalian. Utos ni Elise habang pababa ng hagdan. Suot ang kanyang pinakamagandang damit. Nagulat si Rafael. Opo, madam, pero hindi po ba kayo magpapasundo kay Sir Edison mamaya? Hayaan mo na ang sir mo. Pagmula rito, ikaw ang magiging priority ko. Sagot ni Elise na may tipid ng ngiti. Sa loob ng sasakyan, naging mapagmasid si Elise. Napansin niyang palaging nakatingin si Rafael sa kanya. Tila nag-aalala pero may halong paghanga. Rafael, ilang taon ka na nga ulit? Untag ni Elise. 25 po, madam. Magalang na sagot ng driver. Masyado kang bata at gwapo para maging driver lang. Bakit hindi ka nag-office? Kailangan po ng pera sa pamilya, madam. At saka, mas gusto ko pong nakikita ang daan kaysa nakakulong sa 4 na sulok ng opisina. Sagot ni Rafael. Sana ang asawa ko ay kasing tapat mo. Bulong ni Elise, sapat na para marinig ng driver. Hindi sumagot si Rafael, ngunit sa halip ay iniabot nito ang isang tissue kay Elise nang mapansin ng isang luhang pumatak sa pisngi ng amo. Madam, minsan ang mga taong may pinakamagandang puso ang pinakamasasaktan. Pero hindi ibig sabihin noon ay dapat na kayong sumuko sa kaligayahan. Doon nagsimula ang isang kakaibang ugnayan. Sa mga sumunod na linggo, sinadya ni Elise na laging kasama si Rafael. Nagpupunta sila sa mga malalayong lugar na hindi kailanman pinuntahan ni Edison kasama siya. Kumakain sila sa mga simpleng karinderya hanggang sa mga fine dining restaurants. Habang si Edison ay lalong naging kampante sa kanyang relasyon kay Isabel. Hindi niya alam na ang kanyang asawa ay unti-unti na ring nakakahanap ng aliw sa iba. Isang hapon, habang naglalakad si Elise at Rafael sa isang parke, hindi sinasadyang nakita sila ng isang kaibigan ni Edison. Agad itong nakarating sa pandinig ng asawa. Nang gabing yon, naghihintay si Edison sa sala, umuusok sa galit. Saan ka galing, Elise? At sino ang kasama mo? Balita ko ay masyado kang nagiging malapit sa driver natin. Sigaw ni Edison pagkapasok ni Elise. Kalmado lamang si Elise. Inilapag niya ang kanyang bag at hinarap ang asawa. Bakit, Edison? Masama bang makipagrelasyon sa driver? Akala ko ba ay kapatid lang ang turingan natin dito sa bahay? Kung ikaw ay may Isabel, bakit hindi ako pwedeng magkaroon ng Rafael? Natameme si Edison. Hindi niya inaasahan na aminin ni Elise ang lahat ng ganoon kabilis. Hindi mo pwedeng gawin to. Asawa kita. Maraming makakakita sa inyo ng driver na yan. Nakakahiya. Nakakahiya? Mas nakakahiya ang asawang nakikipagtsuktsakan sa katulong sa sarili niyang kusina habang ang asawa ay nasa loob ng bahay. Buwelta ni Elise. Si Rafael, pinaparamdam sa akin na may halaga ako. Hindi katulad mo na ang tingin sa akin ay display lang sa mansyong ito. Eksaktong pumasok si Rafael sa loob upang ibigay ang susi ng kotse. Agad siyang nilapitan ni Edison at tinangkang suntukin. Ngunit mabilis na nasalo ni Rafael ang kamao nito. Sir, huwag po niyong idaan sa dahas ang pagkakamali niyo. Seryosong sabi ni Rafael. May otoridad sa kanyang boses na nagpatigil kay Edison. Layuan mong asawa ko, Rafael. Bukas na bukas din. Fired ka na. Sigaw ni Edison. Hindi siya aalis, sabi ni Elise. Dahil kung aalis siya, aalis din ako. At tandaan mo, Edison, ang bahay na ito at ang kumpanyang pinapatakbo mo, nasa pangalan ko ang lahat ng yan. Pinirmahan mo ang prenuptial agreement, di ba?
Sa puntong yon parang binuhusan ng malamig na tubig si Edison. Nalimutan niya ang detalyeng yon sa gitna ng kanyang pagkahumaling kay Isabel. Habang nagtatalo ang dalawa, hindi nila napansin na si Isabel ay nasa gilid lamang, nakikinig. Ngunit may iba siyang ginagawa. Hawak niya ang kanyang cellphone at may kausap sa kabilang linya. Oo, malapit na. Nag-aaway na sila. Siguraduhin mo lang na nakahanda ng sasakyan natin. Marami na akong nakuha sa kanya. Bulong ni Isabel sa telepono na hindi alam na malapit na sa kanya si Elise na nakikinig na pala. Isang araw ang lumipas, naging mas matindi ang tensyon. Ngunit isang gabi, habang lasing na umuwi si Edison, nadatnan niyang bukas ang kanyang vault sa study room. Nawawala ang lahat ng kanyang cash, ang mga gintong relo at ilang mahahalagang dokumento. Agad niyang tinawag si Isabel, ngunit wala na ito sa kanyang silid. Ang tanging naiwan ay isang pirasong papel. Salamat sa pera, Sir Edison. Akala niyo ba talaga ay mahal ko kayo? Masyado kayong madaling utuin. Ang kailangan ko ay pondo para sa amin ng tunay kong boyfriend. Bye. Gumuho ang mundo ni Edison. Napaupo siya sa sahig, hawak ang papel. Ang lahat ng kanyang isinakripisyo, ang kanyang dangal, ang kanyang kasal, ay para lang sa isang babaeng ginamit lang pala siya. Lumabas si Elise mula sa anino kasama si Rafael. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Nakita mo na, Edison? Yan ang presyo ng iyong kataksilan. Pinagpalit mo ang isang babaeng tapat sa'yo para sa isang babaeng ang tanging minahal ay ang laman ng pitaka mo. Elise, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Pagmamakaawa ni Edison, sinusubukang hawakan ang paa ni Elise. Nabulag ako. Ikaw lang ang mahal ko. Parang awa mo na. Tiningnan siya ni Elise mula ulo hanggang paa. Huli na, Edison. Ang sugat na ginawa mo ay masyadong malalim para sa isang simpleng patawad. Ginamit mo si Isabel para saktan ako at ngayon, ang karma mo na ang sumingil sa iyo. Paano ako? Wala na akong pera, wala na akong kumpanya. Iyak ni Edison. Magsisimula ka uli, pero hindi kasama ako, sabi ni Elise. Lumingon siya kay Rafael. Rafael, ihanda mo ang mga gamit ko. Aalis na tayo. Saan po tayo pupunta, madam? Tanong ni Rafael. Sa kung saan malayo sa nakaraan, sagot ni Elise, bago tuluyang talikuran ng asawa na ngayoy basang-basa sa sariling luha. Lumipas ang mga buwan, si Edison ay naiiwang mag-isa sa isang maliit na apartment. Sinusubukang buuin ang kanyang buhay mula sa simula. Ang balita ay nakarating sa kanya. Si Elise at Rafael ay nasa ibang bansa na. Hindi man naging opisyal ang kanilang relasyon sa simula. Ang respeto at pag-aalaga ni Rafael ang naging tulay upang mahanap ni Elise ang kanyang sarili. Isang araw, nakatanggap si Edison ng isang sulat mula sa abogado ni Elise. Ito ay ang divorce papers mula sa ibang bansa. Bilang may dual citizenship ni Elise, kasama sa sulat ang ilang maliliit na note. Hindi mo lang ako nawala, Edison. Nawala mo rin ang pagkakataong maging tunay na masaya. Ang pag-ibig ay hindi parang pera na pwedeng i-invest sa kung sino-sino lang. Sana sa susunod, matutunan mong pahalagahan ang taong laging nasa tabi mo bago pa sila mapagod at tuluyang lumayo. Sa huli, ang mansyong dating puno ng pangarap ay naging simbolo na lamang ng isang aral. Nahuli na ng matutunan ni Edison na ang katapatan ay hindi mabibili at ang pagtataksil ay may katumbas na presyong hindi kayang bayaran ng kahit na sino man. Si Elise naman, habang nakatayo sa isang dalampasigan sa malayo, ay naramdaman ang init ng araw sa kanyang balat. Katabi niya si Rafael, hindi na bilang driver,
kundi bilang isang kaibigan at posibleng bagong simula. Sa wakas, malaya na siya. Malaya mula sa pagdududa, malaya mula sa sakit, at malaya mula sa isang lalaking hindi kailanman naging karapat-dapat sa kanya. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.